Yo, what's up mga boss? So, ngayong araw mga boss, meron tayong gagawin o magpaparehistro tayo ng motorcycle natin mga bossing. Kasi, expired na nga ni. So, magpaparehistro tayo ng motorcycle natin dito lang sa may One Stop Mindanao app. So, malapit lang siya sa akin mga bossing. Tara, samahan niyo ako kung magkano ang gagastusin natin. Kung nagbago na ba lahat yung mga presyo niya pagdating sa rehistro, sa insurance, tsaka sa emission mga boss. Gaano nga ba katagal magparehistro ng motorcycle dito sa One Stop? Tara, samahan niyo ako mga boss. Pero bago yan mga bossing, kailangan check muna natin yung motorcycle natin kung nasa good condition. Pag hindi, maaabala ka ng gusto kasi nga pabalik-balik ka dun sa emission test at o kaya sa LTO mga boss. So, first yung gagawin mga bossing, ayun, check nyo muna yung motorcycle nyo kung gumagana ba lahat ng mga lights, preno, diba, busina mga bossing. So, yun lang naman lagi at madalas na chinecheck ng mga nag-i-emission mga boss. Yung signal light, yung gumagana, yung headlight, yung tail light, yan mga bossing. So, tara, punta tayo doon. Di nga agad ako pumunta doon kasi meron akong problema sa motorcycle ko. Park light nito, ayan, papansin nyo mga boss, isa lang yung umiilaw. Etong kabila, hindi. Headlight, okay yung headlight natin. Tignan natin yung signal light natin mga boss. Okay yung signal light, kabilang side, okay. Ayan mga boss. Siyempre, hindi lang dito sa unahan, kailangan sa likod din mga boss. Ayan, may signal light siya pareho, gumagana yan. And then, yung brake light niya mga boss. Ito yung park light. Pag nag-brake light ka naman, yung kapag pepreno ka, kailangan iilaw yan. Ang problema sa akin, hindi na siya umiilaw. Hindi siya lumalakas yung ilaw, kumbaga. Kaya naman, pumunta agad ako sa malapit na motor shop para bumili ng mga ilaw. Bossing may park light. Park light? Tsaka tail light. Yung bulb. Ilang park light? Isa lang. Isa lang hindi gumagana eh. Umalit siya. Magkano? 35 lang. 35. Umalit siya. Bakit? Paris siya, kulay green yung park light niya eh. Hindi pwede yun. Sa akin nga dati, kulay blue eh. Hindi tinanggap ng LTO eh. Kaya paalala mga boss, huwag kayong magpapalit ng kulay ng ilaw nyo kasi bawal na bawal sa LTO yan. Alright, so subukan natin mga boss. Umilaw. Ayun, pagkabukas ko umilaw na siya. Ayun, yan. Ito yung sinasabi ko mga boss, kailangan lumalakas siya kapag nagbe-brake kayo. Pag hindi, bagsak. Kaya, kabila, sinubukan ko yung brake. Alright! So, next naman natin, boss, yung park light natin. So, tanggalin muna natin yung mga ano nito, mga nut. Alright, nakabit na natin mga boss. So, tignan natin kung may park light na tayo mga boss. Ito natin. Ayun. Umilaw na pareho mga bossy. No? So, pwede na tayo magpa-car wash. Tapos, rekta na tayo sa may LTO One Stop mga boss. Parehistro tayo. Let's go mga bossing. Okay. Pangit pa ng panahon mga bossing. Paparehistro tayo. Aray ko po. Pero ito na nga mga boss. So, nandito na tayo sa may One Stop Shop. Meron silang Sabado mga bossing. 7:30 AM to 5 PM lang sila mga boss. Sabado. So, ngayon paparehistro tayo ngayon mga bossing. Napagparehistro na rin kasi ako dito. So, ngayon magpaparehistro ulit tayo. Okay? So, tantaran tantan tantan. Sana pumasa. Sana pumasa tayo, bossing. Wala masyadong tao mga boss. Kaya maganda magparehistro dito. Kaya, saan ba gusto nyo? Sa mismong LTO o dito? Yun.
Pagkadating ko nga ay bumungad sa akin ang mga motorcycles na nakapila, hindi naman gaanong karami. At isa pa, mabilis lang naman sila magpa-emission test kaya hindi ka maiinip. Labas na natin yung ano natin mga Xerox mga boss. So ito pala yung step by step mga boss. So una, ayan, emission testing muna mga boss. Tapos pangalawa, kuha ka ng insurance. Pangatlo, ay na LT renewal na mga boss. Ito yung emission, andun yung insurance sa kabila. Ito yung rehistro. Baka tawagin ng para magbayad. Sorry, boss. Inabot ko na nga rito ang photocopy ng ORCR ko kasi ito ang pinakakailangan para makapagparehistro ka ng motorcycle. After nyan ay i-check nga nila ang mga ilaw, busina kung lahat ng ito ay gumagana. Ang busina? Meron yun eh. Lolo ko ng mulan kasi. Nababasa yung dito. Ha? Rehistro? Wala man ng penalty yung mga 3 months extended validity, di ba? Wala, no? Kasi na-expire din sa akin, ano eh. Na-extend siya. April, sakto. Hanggang July, itong 31. Hindi ako nakapunta na 31 dito eh. Ang kulit nga ng tanong ko na yun kasi na-curious ako kung totoo ba yung 3 months extension validity ng motorcycle. Ito namang katabi ko ay nagkaroon pa ng problema sa kanyang ilaw. Kaya bago kayo pumunta, siguraduhin nyo kumpleto yung ilaw at yung kanyang kulay ay hindi pa iba-iba. After nga ma-emission yung motorcycle ko ay may pipilapan ka at ipapasa mo ito para makapagbayad ka sa emission. Matapos mong ang fill-upan ay kailangan mong pumunta sa cashier 2 para ibigay yung mga requirements at aantayin mo na lang tawagin ang pangalan mo para makapagbayad ka ng 600 pesos. Okay. Kapag bayad ka na ay may ibibigay sa'yong voucher which is meron siyang discount na 25 pesos sa canteen at meron siyang free drinks na ibibigay sa'yo na galing sa kanila. Kaya hindi ka maiinip o mauuhaw kapag nag-aantay ka hanggang sa matapos ang emission test. After 15 minutes ay sinalang na rin ang motorcycle natin para sa visual inspection. Mabilis nga rin siya natapos. All goods na siya mga bossing, so aantayin ko na lang yung resulta na ibibigay sa akin. At pagkatapos nito ay rerekta nga tayo sa insurance para naman may laban-laban tayo kung sakaling may mangyari sa daan. Kaya mga bossing, ride safe palagi. Alright, tapos na tayo sa emission mga boss. Sa insurance tayo mga tol. Sa pagbayad naman ng insurance ay kailangan mo lang pumunta sa cashier 1. At magbabayad ka nga dito ng halagang 910 pesos. Parang ang mahal nga ngayon, di katulad ng dati na 700 pesos lang. Yung 910 po. Pa? 910. 910. Magugulat ka na lang talaga sa presyo ng insurance ngayon kasi napakagrabe. Ang mahal na pala ngayon, di katulad ng dati o nakaraang taon lang. Sige po. After nga natin bayaran, ay mag-aantay lang ulit tayo na tawagin yung pangalan natin. At kapag nakuha mo naman na ang insurance, ay kailangan mo nang pumunta sa may LTO registration renewal para magbayad ng rehistro. Pagdating naman sa payment ng rehistro, kailangan mag-ready ka ng GCash or online banking o kaya e-wallet kasi ang mode of payment nila dito ay hindi cash kundi online payment or e-wallet kaya laging mag-ready. Tsaka iwas na rin sa abala.
Kailangan mo rin magkaroon ng LTO portal kasi ilalagid mo ito at doon nila i-check yung mga documents. Sa kanila ibibigay ang OR o official receipt ng rehistro ng motorcycle mo. Alright mga boss, tapos na tayo magpa-rehistro ng motorcycle natin mga bossing. Maraming nagbago, lalo na sa presyo. Lalo na insurance, ang laki ng tinaas mga boss. Kasi dati nasa 700 lang, ngayon sa 900 plus na. So ilalagay ko na lang diyan yung total na nagastos ko mga bossing. So ito na yung insurance mga tol. Yan lang. So pwede na ma-checkpoint. Alright mga boss, so uwian na. So mabilis lang, almost 1 hour din tayo inaabot, natagalan lang ako sa payment. Then next natin gagawin mga tol is renewal ng lisensya. Kasi itong August, expired na rin yung lisensya ko. So next natin papa-renew is yung lisensya natin. Alright mga boss, ride safe mga bossing!